Hello po! Good afternoon everyone! Ako po si Leti Tamayo, tatakbong chairwoman ng Barangay 771, Zone 84. Ang akin lang pong pangarap ay mapaglingkuran ng maayos ang mga nasasakupan ng Barangay 771. Kung naging maganda man sa tingin nyo yung dating administrasyon, gagandahan ko pa po lalo. Lalo na po yung kulang ay aking pupunuan. Lalo na po yung paglilingkod at pagngalaga sa mga senior. Kasi ngayon lang po sumigla yung buhay ng mga senior nung dumating si Ma'am Mara sa buhay namin. Noon po talagang malungkot ang mga senior kasi parang walang pumapansin, walang ayuda, walang inaasahan na tutulong. At maraming salamat po. Ako, napakalaki ng aking pag-asa. Malaki ang aking karangalan na naging part ako ng advokasya ni Miss Mara Tamundong. Kasi sa pagiging senior citizen president ko ng District 5, lalo ko pa mapaglingkuran ang mga senior citizen dito sa pamagitan ni Ma'am Mara. Kung ano po ang sabi ko nga sa mga aking nangasasakupan, kung mayroon pa po kayong nais na gawin ko, sabihin nyo lang at sisikapin kong magawa. Kung ano man po ang mga programang baka hindi na kaya ko namang gawin at sisikapin ko namang gawin, ay gagawin ko po para sa uunlad ng barangay at sisiya ng mga nasasakupan para masatisfy ko sila at hindi nila masabi na sayang ang kanilang pagpili sa akin. So ma'am, question lang po. Noon po, kilala nyo na po ba or hindi nyo pa po kilala si Ma'am Mara? Meron na po ba kayong planong tumakbo bilang punong barangay? Kahit na hindi nyo po nakilala si Ma'am Mara? Yes po. Ako naman po ay sapat na sa akin kahit hindi maging punong barangay sana. Kaya nga tinapos ko po yung 3 term na bilang kagawad na noon pa, nung nag-first kagawad ako, consistent naman akong first kagawad at marami nag-udyok na kaya ko na. Pero sabi ko, tapusin ko muna. Ngayon, wala sana akong balak na tumakbo kasi gusto ko rin magpahinga kasi active ako sa simbahan at ang iniisip ko rin sa 21 years kong paglilingkod sa simbahan, sayang naman yung relasyon ko sa Diyos. Baka naman mabahira ng kasalanan dahil sa nasangkot ako sa, alam mo naman, pag chairman ka, ikaw may hawak ng budget. So, payo naman sa akin ng aking mga kaibigang pari na kung ano yung tutunan ko sa simbahan, maibaba ko dito sa barangay. Sila po yung nagpilit sa akin tumakbo, mga monsenyor. Ayoko talaga kasi ang katwiran ko, baka ako magkasala. Sayang naman yung ilang taon kong paglulumuhod, pakikiusap sa Diyos na magkalapit kami, no? Na kung ano yung aral na binigay sa akin ng Panginoon, maibahagi ko sa aking kapwa. Kaya sabi ng mga kaparian, kung ano yung natutunan mo, iwas ka sa korupsyon. Kung ano yung natutunan mo, na linisin mo yung barangay, kung ano yung para sa'yo, yun lang ang gamitin mo. Huwag mong pakialaman yung hindi sa'yo. So, sinunod ko yung gusto nila. So sabi ko ayoko kasi mapapaaway ako. Alam mo naman sa politika mayroong siraan. Sabi ng mga pare, kaya na raw. Lady, isang tanong lamang po. Bilang isang barangay official sa barangay nito, ano po yung nakita niyong kahinaan at ano po yung gagawin niyo sakaling maluklok po kayo as a barangay kapitan? Opo. Ang nakita ko po na kaya ako nakapag-decide na tumakbo, marami po kasing napabayaan na yung bang hindi pantay na pangangalaga, hindi pantay na serbisyo na nasasaktan ako kapag pumupunta sa akin yung mga constituents ko at sasabihin na kailangan po namin ng barangay certificate, hindi po kami binibigyan. Kesyo wala si chairman, kesyo hindi kami taga rito pero butante naman kami. Manghingi po ng ID, hindi po nila binibigyan kasi kesyo wala ng ID. Kung hindi ako ang pupunta sa barangay para magalit na bakit hindi nyo binibigyan ng ID yan, ay basic requirement yan, basic
services yan sa tao. Kung wala na, naubusan na, ba't hindi magpiprint? Ay, mayroon tayong office supply, may budget yan. Bakit hindi magpa-print? Yun po ang number one na gusto kong maibigay sa tao na barangay certificate, barangay ID, Ibig sabihin, hindi maibigay. so, barangay nyo, gusto mo madaling lapitan yung Gusto ko po, hindi bias. Kaaway, kaibigan, kakampi, kalaban, dapat paglingkuran. Kasi ang una nating titingnan, kung ano bang tingin ng Diyos sa ating mga ginagawa. Natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa mo o hindi? Kung hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawa mo, huwag mong gawin. Kung alam mo matutuwa ang Diyos sa ginagawa mo, kahit may gawin mo. Hindi ako naghahangad ng papuri sa tao. Ang hinahangad ko, kalulugdan ako ng Diyos sa ginagawa ko. Press Lady, tanong ko naman po, paano nyo po mapa-improve yung mga programa para sa mga senior? May pa-improve ko yung programa para sa mga senior dahil may budget naman tayo ng sinasabing other operating expenses. Gagawa po ako ng programa para sa mga senior. Babadgetan ko po yung mga senior with the approval ng council. Siguro naman hindi naman nila ano yon. Kasi sa ngayon, di ko alam paano ginamit yung MOA. Kasi mga ano yun mga other operating expenses yun na pwede kang maglagay doon ng mga programa, mga proyekto na doon mo kukunin. Kasi ang mga project ng barangay, nagdidikta ang itaas na ito lang yung budgetan nyo, ito lang yung budgetan nyo, ito lang yung budgetan nyo. Kaya kahit anong gusto namin, di masusunod. Kasi sila yung magdidikta kung anong dapat budgetan. Pero doon sa other operating expenses, doon kami magbabudget ng ibang mga proyekto. So sa senior, dadagdagan ko yung pundo ng senior para sa mga medical nila at mga emergency na pangangailangan. Press Lady, another question ko po, napansin ko kasi paikot-ikot si Mamara dahil nahihirapan sa parking yata dito sa inyong lugar. May solusyon ba para maging maayos yung inyong lugar sa mga parkings? Sa parking, sa dami po kasi ng mga sasakyan dito, mahirapan po talaga tayo. Pero kung si Mamara ay darating, malaman ko lang ng maaga, pwede naman tayo makiusap para mabigyan ng space. Pero hindi ko naman pwedeng ilaan all the time yung space para sa kanya kasi hindi naman siya all the time dumarating. Pero pag dumarating siya, madali naman pakiusapan na iayos yung traffic, yung parking kasi may darating na bisita. Ma'am, sa aspito naman po ng droga, yung nalagana pa rin ngayon. Ano po yung mga programa mo na kung sakaling ikaw ay maging mailit mo na pa-firma, ano po nga mga programa mo para maibsan po ang problema sa droga? Sa ngayon kasi sa amin wala na po kaming masyadong addict. Noong panahon na wala pa si Duterte, laganap ang adik, laganap ang bigtahan ng shabu, minsan harap-harapan. Pero mula nung nagkaroon ng EJK ni Duterte, tapos parang natatakot na rin yung mga pusher na lantaran ko magbenta, basang akin lang pakiusap sa kanila, hindi pwede sa lugar ko. Kung kayo gusto niyo sirain ang buhay niyo, sirain niyo, pero wag dito sa barangay ko. Wag kayong magmandamay ng mga kabataan. Gusto mo sirain ang buhay mo, bahala ka. Hindi ako nagpapakulong, hindi ako nagsusuplong sa polis. Kasi ano bang mapapala mo kung ipakulong mo yung mga yan? Iparehab mo na lang. Marami namang rehabilitation center. Pakiusapan mo sila. Kung ayaw nilang sumunod, nasa sa kanila yon, pero wag kayong magpakita sa akin. Wag nyo akong pilitin na mai-report ko kayo sa samaang loob nyo. Kasi ayoko sanang ipakulong kayo. Dahil wala namang mapapala Pag ipakulong mo yan, palalabasin din, di ba? Pangaralan mo na lang. At hihingi ka ng saklulo sa gobyerno sa mga rehabilitation center, pwede naman sa rehab. Marami nang na-rehab dito sa amin, kaya wala na kami problema sa drugs. Ma'am, ano pa po ang iyong maidadagdag para sa peace and order ng ating barangay? Sa peace and order na aming barangay, gusto kong dagdagan yung mga tanod. Kasi dati ang tanod namin ay 20, naging 15 na lang, naging 14 na lang. Doon sa 20, gagawin kong 30. Una, para hindi sila masyadong pagod. Maliit lang kasi sinisweldo yan Gusto ko sana isang grupo, isang linggo lang. Once a week lang yung isang grupo. Another week na siya ulit. Kasi ngayon, every 2 days, nakakaawa sila. So para hindi masyadong pagod at sisipagin, gawin kong 30 or more. May pera ang barangay Kaya namang swelduhan. Hindi ko lang maintindihan bakit. Kasi kung anong mayroon dyan, unahin natin ang peace and order kasi kailangan protection sa tao, lalo na yung
Siyempre, may mga akyat bahay, magnanakaw. So, anuin ko yung, i-improve ko yung peace and order. Sa mga kagawad doon, baka pwede kayo magtali kahit isa lang. Tumatakbo po ba sila lahat ng kagawad? Ito, kagawad ko. Ma'am, pahabol ng tanong ma'am. Ilan po kayong tatakbo rito bilang kapitan? Dalawa lang kami. So, dalawa po kayo. Paano niyo po makukumbinse mga kabarangay niyo na kayo po ang dapat ihalal sa barangay niyo? Sa totoo lang, hindi din ako nangungumbinsi. Kasi kita nila yung trabaho ko. Kita nila kung paano ako tumulong sa tao. Kita nila kung paano ako naging patas sa tao. Kalaban, kakampi, kaaway, kaibigan. Lahat yan, butante o hindi butante, basta lumapit, tinutulungan ko. Hindi ako mayamang tao, pero basta may rumadukot sa bulsa, binibigay ko. Isusubo ko na lang, ibibigay ko pa. Maisalba lang siya. Kayo po, kagawad po. Kagawad Luntok. Salita. Para sa inyong barangay, sa mga kabarangay nito, ano naman ang mensahe nyo para sa doon sa aming mga kabarangay, ako na nanawagan, na sana suportahan at takilikin ng aming grupo na lagi namin sinasabi bago naman. Sa kadahilanan, may mga gusto kaming i-improve sa larangan ng serbisyo ng barangay, katulad ng pagbibigay ng tamang ayuda, mayaman o mahirap, kalaban o kakampi, lahat mabibigyan at walang pipiliin. At sa mga larangan ng serbisyo, maging easy access lahat ng paghingi ng mga barangay certificates, barangay ID, na hindi sila nahihirapan o pababalikin pa ng ganitong oras o ano na laging sisiguraduhin namin na merong nakabantay o taong handang gumawa doon sa mga nangangailangan. Natulad nga lang sinabi ko, andito kami, ang aming grupo, ang aming siya, Malete Tamayo, na laging handa mag-service po. Sir, pangalan niyo po, sir? Ako po si Rogelio Jeff Lontok Jr. Muli pong kumakandidato bilang barangay kagawad. Is this your Really? first time pa rin, sir? Hindi po, former SK chairman na po ko ng batch 1996 to 2002 at naglingkod din po ako ng 2010 to 2013 as barangay kagawad. And ito po ngayon ay ako po ay re-elect as barangay kagawad. Salamat po. Si Sir. Sir, pangalan muna, sir. Pangalan muna, Sir. Ako po si Gilbert Monte. Okay. Dati na po akong naging kagawa dito taong 2010. Hanggang 2018, nung mag-election kami, medyo nabura ako. Yung pangalawa ako dito, naging number 8 ako. Nagkaroon ng issue kasi na yung tama kasi ayaw nila eh. Gusto nila yung hindi magandang na pamamalakad. Sa peace and order po ako, wala nang nilawakan po ang peace and order. Magandang takbo namin. Walang mga nakawan, pero itong mga nakalipas na taon na napakarami. Kaya yun ang pinupush ko talaga, yung peace and order. Ako po si Daisy Takulog po. Unang takbo ko pa lang po to bilang kagawad. Sana po mihingi po kami ng suporta. Iisa lang po ang layunin ng aming grupo. Kasama po yung aming chairman, Tamayo. Magkaroon po ng pantay-pantay na pagtrato sa mga nasasakupan po. Maibigay po yung serbisyo na nararapat po sa tao. Thank you po. Ako naman sir, si Danilo Kirap. Dati rin ako sa barangay, naging issue ako, naging tanong ako. So nakita ko naman yung mga pangyayari sa barangay natin at sa barangay namin, ako'y nag-resign. So ngayon, nagkaroon ng eleksyon, gusto ko sumali sa eleksyon na to at makatulong ako sa barangay natin. So yun lang siguro. Bago naman!